Paano kung ang mundo na kilala mo ay hindi lamang tungkol sa nakikita ng iyong mga mata? Paano kung sa likod ng mga kwento ng matatanda tungkol sa tikbalang, engkanto, at mahiwagang nilalang ay may totoong kapangyarihang nagbabantay at nakikibaka para sa balanse ng liwanag at ng dilim? Sa tahimik na baryo ng Buntog, may isang lalaking laging nakikita ng mga tao na palaging nag-iisa. Jeremiah ang pangalan niya, at sa unang tingin, mukha lang siyang simpleng lalaki. Tahimik, maayos manamit, at palaging naglalakad sa paligid ng baryo tuwing gabi. Pero ang hindi alam ng lahat, may itinatago siyang lihim. Hindi siya ordinaryong tao. Si Jeremiah ay isang tikbalang. Isang nilalang na matagal nang nabubuhay, pero mukhang bata pa rin. Matagal nang iniwan ni Jeremiah ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng kabundukan. Nawalan siya ng gana matapos mawala ang babaeng minahal niya noon, si Liway. Ilang daang taon ang lumipas, pero hindi niya magawang kalimutan ang babaeng iyon. Kaya ngayon, pinili niyang mamuhay ng tahimik sa baryo. Habang hinahanap ang sagot sa tanong na bumabagabag sa kanya, magkikita pa kaya sila ulit? May multo raw sa abandonadong simbahan, sabi ng tindero sa karinderya. Oo nga, nakita raw nila yung babae na nakaputi na biglang naglaho, sabi ng isa pang matandang nakaupo sa harapan ng tindahan. Narinig ni Jeremiah ang usapan habang dumadaan siya. Napangiti siya ng bahagya. Sa loob-loob niya, multo? Kung alam lang talaga nila kung anong talagang nandoon. Habang naglalakad siya pa uwi, nadaanan niya ang simbahan. Narinig niya ang mga yabag ng paa at mahinang tunog ng kamera. Napahinto siya. Hindi dapat may tao dito sa ganitong oras. Doon niya unang nakita si Adelina, isang babae na halatang hindi taga-Buntog. Nakatutok ang kanyang cellphone, pinipicturan ang loob ng simbahan na puno ng mga kalawangin at sirang imahe ng santo. Nakasuot ito ng cargo pants, backpack, at isang jacket na tila handa sa anumang adventure. Hoy, bawal dito! Boses ni Jeremiah, halos pabulong pero may halong utos. Nagulat si Adelina. Ay, pasensya na, hindi ko alam na bawal. Akala ko kasi abandonado. Teka, sino ka? Tanong ni Jeremiah, bakas ang pag-aalala. Bakit ka nandito? Lalo na sa ganitong oras. Ako si Adelina. Isa akong journalist. Nagre-research ako tungkol sa mga kwento ng kababalagan dito sa baryo nyo. May nagsabi kasi sa akin na may mga misteryo raw sa simbahan na to. At mahilig ako sa mga misteryosong bagay. Huwag mo sasabihin sa iba pero naniniwala ako sa engkanto. Sagot niya habang tinatago ang cellphone. Wala kang makikita rito kundi alikabok. Umuwi ka na. Sagot ni Jeremiah, biglang lumayo sa kanya. Ayaw niyang masangkot ang babae sa kung anong misteryo ang nasa simbahan. Pero hindi umalis si Adelina. Sa halip, sumunod siya kay Jeremiah palabas. Alam mo, mukhang may alam ka tungkol dito. Pwede mo bang sabihin sa akin? I mean, kahit konti lang, please. Wala akong alam, kaya huwag ka na magtanong. Kung wala ka talagang alam, bakit parang takot ka na nandito ako? Napabuntong hininga si Jeremiah. Alam niyang hindi basta-basta titigil ang babae. Kaya, tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Habang naglalakad si Jeremiah pa uwi, naisip niyang malamang hindi basta aalis si Adelina. Ang mga tulad nito, lalo na ang mga journalist, ay hindi sumusuko sa mga ganitong kwento. At tama siya. Hindi pa man siya nakakalayo, narinig niya ang sigaw ng babae mula sa simbahan. Hello? May tao ba dito? Jeremiah! Biglang bumalik si Jeremiah. Pagdating niya sa loob ng simbahan, nakita niyang nakatingin sa Adelina sa isang malaking salamin
na nakaukit sa dingding. Pero hindi ito basta-bastang salamin. Nagniningning ito at parang may anino sa loob na gumagalaw. "Umalis ka dyan!" sigaw ni Jeremiah habang hinila siya palayo. "Ano ba yun?" tanong ni Adelina, halatang takot pero curious. Hindi sumagot si Jeremiah. Sa halip, tinignan niya ang salamin at napansin niyang unti-unti itong nagkaroon ng bitak. Nang makita niya ito, napagtanto niya na malapit nang bumalik ang mga nilalang na matagal na niyang sinusupil. "Umuwi ka na. Ngayon na," utos niya kay Adelina. "Ano bang nangyayari dito? Sino ka ba talaga?" Hindi sumagot si Jeremiah. Pero alam niya na ito na ang simula ng pagbabalik ng mga dilubyo sa baryo ng Buntog. At alam niyang si Adelina, sa hindi malamang dahilan, ay magiging bahagi ng gulong paparating. Hindi sumuko si Adelina. Kahit anong pilit ni Jeremiah na paalisin siya sa simbahan, alam niyang may kakaiba dito. Tumitibok ang puso niya ng mabilis habang iniisip ang nakita niya kanina. Ang salaming gumagalaw na tila may anino sa loob. Kinabukasan, bumalik si Adelina sa baryo. Dala ang kanyang kagamitan sa paggawa ng dokumentaryo habang iniisip, "Hindi pwedeng hanggang doon lang yon. May kailangan akong malaman." Habang naglalakad siya sa pamilihang bayan, narinig niyang pinag-uusapan ng mga matatanda ang tungkol kay Jeremiah. "Si Jeremiah talaga, kahit ang tahimik niya, parang may kakaiba sa kanya," bulong ng isang tindera. "Oo nga eh, lagi na lang siya nasa gubat o simbahan tuwing gabi, pero hindi tumatanda. Napansin mo ba yun?" sagot ng isa. Dahil sa narinig, mas lalo pang nagkaroon ng interes si Adelina. Sinundan niya si Jeremiah mula sa malayo, hanggang sa makarating ito sa gilid ng ilog na malapit sa kagubatan. Doon niya muling hinarap ang lalaki. "Jeremiah," tawag niya kahit medyo nag-aalangan. Napabuntong hininga si Jeremiah. Ano na naman? Hindi pa ba sapat ang sinabi ko kagabi?" "Alam ko may tinatago ka," sagot ni Adelina. "Yung salamin na yon, yung anino, at ikaw, ano ba talaga ang nangyayari dito? Sino ka ba?" Hindi agad sumagot si Jeremiah. Pero sa tingin ni Adelina, halata ang bigat na dala ng lalaki. Umupo si Jeremiah sa isang malaking bato, malapit sa ilog. Sandaling tumahimik ang paligid bago siya muling nagsalita. "Hindi mo na sana kailangang malaman. Pero sa nakita mo kagabi, mukhang wala na akong ibang choice." Tumayo si Jeremiah, hinarap si Adelina at muling tumingin sa ilog. "Ang totoo, di ako tulad ng ibang tao dito. Ang pagkatao ko, di mo magugustuhan." "Sabihin mo," sagot ni Adelina. "Alam mo, hindi ako basta-basta natatakot. At sinabi ko naman na sa'yo noong una, di ba? Naniniwala ako sa engkanto o kahit sa anumang misteryosong bagay. Hindi ako nagbibiro patungkol doon." Napangiti ng konti si Jeremiah. "Tikbalang ako," sagot niya sa wakas. "Isang nilalang na tagapangalaga ng kagubatan at kalikasan dito sa Buntog." Hindi makapagsalita si Adelina. Tumigil ang lahat sa utak niya habang iniisip ang sinabi ni Jeremiah. Pero sa halip na matakot, naramdaman niya ang kuryosidad na lalong lumalalim. "So, ibig sabihin, lahat ng kwento tungkol sa mga nilalang dito sa baryo nyo, totoo?" tanong niya. Tumango si Jeremiah. "Oo, hindi lang yun. Ang simbahan kagabi, isa yung dating lugar na pinagtataguan ng maitim na tikbalang. Isang makapangyarihang nilalang na nagdadala ng dilim sa kahit saan siya magpunta. Matagal ko nang pinipigilan ang pagbabalik niya. Pero sa nakita natin kagabi, mukhang nagising na ulit siya. Mukhang nagising mo siya."
Ha? Pero bakit ako? Tanong ni Adelina. Muling tumingin si Jeremiah sa kanya. Ang mga mata nito parang nagbabasa ng kaluluwa niya. Hindi pa ako sigurado. Pero mukhang may kinalaman ka sa lahat ng to. May kakaibang enerhiya kang dala, Adelina. Parehong pareho sa babaeng mahal ko noon. Babaeng mahal mo noon? Teka, ano bang ibig mong sabihin? Ilang daang taon na ang nakalipas. May minahal akong tao. Liway ang pangalan niya. Siya ang dahilan kung bakit iniwan ko ang pagiging tagapangalaga ng bundok. Pero nawala siya sa isang insidente. Isang insidente na pinlano ng maitim na tikbalang. Nanlamig si Adelina. Parang gusto niyang tumakbo. Pero ang mga salita ni Jeremiah ay parang kumapit sa kanya. Ang ibig mong sabihin, iniisip mong ako si Liway? Hindi ko pa alam. Pero kung ano man ang dahilan kung bakit muling nagising ang maitim na tikbalang, mukhang ikaw ang susi. Hindi pa man natatapos ang usapan nila, biglang lumamig ang hangin. Napansin ni Jeremiah ang paggalaw ng mga puno sa di kalayuan. May paparating na hindi maganda. Tumayo ka sa likod ko, utos ni Jeremiah. Biglang lumitaw ang isang malaking nilalang mula sa mga anino ng kagubatan. Isang itim na nilalang na may mapuputlang mata at matatalim na kuko. Isa ito sa mga alagad ng maitim na tikbalang. Adelina, tumakbo ka! Sigaw ni Jeremiah, ngunit sa halip na tumakbo, nanatili ang babae sa likuran niya. Hindi kita iiwan, sagot ni Adelina, kahit nanginginig na ang mga tuhod niya. Napabuntong hininga si Jeremiah. Matigas talaga ang ulo mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Adelina ang tunay na anyo ni Jeremiah. Nagliwanag ang katawan niya. Ang kalahating katawan niya ay naging kabayo. Ang kanyang buhok ay kumikislap. At ang kanyang anyo ay mas kahanga-hanga at nakakatakot kesa sa inaakala ni Adelina. Wala kang karapatang lumapit sa lugar na to, sabi ni Jeremiah sa nilalang. Ang unang laban ni Jeremiah upang protektahan si Adelina ay nagsimula. Isang laban na magpapakita kung gaano siya kahanda na harapin ang kanyang nakaraan at paparating na gulo sa kanilang mundo. Sa gitna ng dilim ng kagubatan, tumayo si Jeremiah sa harap ng nilalang na tila gawa sa puro anino. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito habang unti-unting lumalapit sa kanila. Ramdam ni Adelina ang malamig na hangin na tila tumatagos hanggang sa buto niya. Nakahawak siya sa braso ni Jeremiah, hindi sigurado kung paano siya makakatulong. Di na kita kayang protektahan kung ayaw mong tumakbo, sabi ni Jeremiah, habang ang kalahati nitong katawan ay tila kumikilos na parang handang umatake anumang oras. Hindi ako aalis, sagot ni Adelina, pilit na pinapatatag ang sarili. Hindi ko alam kung bakit pero parang konektado ako dito. Kailangan kong malaman ang totoo. Napailing si Jeremiah. Bahala ka. Biglang sumugod ang nilalang. Sa isang iglap, nagningning ang paligid dahil sa enerhiyang nilikha ni Jeremiah. Tumalon siya sa hangin. Ang kanyang buntot ay bumalot sa katawan ng nilalang. Pilit itong pinipigilan. Lumaban ang anino. Sinusubukang gumapang papunta kay Adelina. Pero agad itong napigilan ni Jeremiah. Di mo siya maahawakan. Boses ni Jeremiah, puno ng galit. Sa isang malakas na hampas ng kanyang mga paa, naglaho ang nilalang. Naging abo na hinipan ng hangin. Pagkatapos ng labanan, bumagsak si Jeremiah sa lupa. Kita sa mukha niya ang pagod. Tumakbo si Adelina papunta sa kanya. Okay ka lang? Tumango si Jeremiah. Oo, sanay na ako sa mga ganito. Ngunit kahit tapos na ang laban, alam nilang hindi iyon ang huling beses. Ang nilalang ay isa lang sa mga alagad ng maitim na tikbalang. At alam ni Jeremiah
na may mas malaki pang panganib na paparating. Ang nilalang na yon, sabi ni Jeremiah habang umuupo sa ilalim ng isang puno. Hindi basta nagpapakita kung walang dahilan. Ibig sabihin, nasa radar na tayo ng maitim na tikbalang. Hindi maintindihan ni Adelina kung paano siya naging konektado sa lahat ng ito. Pero alam niya na may papel siyang ginagampanan. Kung ganon, anong susunod nating gagawin? Susubukan nating malaman ang dahilan kung bakit bumabalik ang maitim na tikbalang. Pero bago yon, kailangan nating mag-ingat. Bawat galaw natin, kailangan planado. Kinabukasan, dinala ni Jeremiah si Adelina sa isang lugar na malayo sa baryo. Isang abandonadong kuweba na tinatawag ng matatanda bilang yungib ng alamat. Ayon sa kwento, dito nakatago ang mga lihim ng mga nilalang na tagapangalaga ng kalikasan tulad ng mga tikbalang, diwata at iba pa. Pagpasok nila, nakita nila ang mga ukit sa dingding ng kuweba. Mga larawan ng iba't ibang nilalang na tila nagkukwento ng matagal ng digmaan sa pagitan ng liwanag at ng dilim. Napansin ni Adelina ang isang larawang tila pamilyar. Isa itong babae na may mahabang buhok at nakasuot ng simpleng saya at nakangiti habang may hawak na ilawan. Siya ba si Liway? Tanong ni Adelina. Tumango si Jeremiah. Oo, siya ang dahilan kung bakit ako nandito pa rin. Siya ang liwanag ko sa gitna ng dilim. Habang ini-inspeksyon nila ang mga ukit, napansin ni Adelina ang isang ukit ng salamin na parang katulad ng nakita niya sa simbahan. Sa ilalim nito, may nakasulat na sinaunang wika. Ano to? Tanong niya. Binasa ito ni Jeremiah na tila may alam sa lumang wika. Ang sino mang humawak ng salamin ay magbubukas ng pinto sa dilim. Biglang napaisip si Adelina. Kaya ba parang ako ang hinahanap ng mga nilalang na to dahil nakita ko yung salamin? Posibleng yun ang dahilan. Ang salamin na yun ay hindi basta salamin. Isa yung portal para sa maitim na tikbalang at sa mga alagad niya. Habang iniisip nila ang susunod na hakbang, narinig nila ang malalakas na yabag mula sa labas ng kuweba. Nagkatinginan si Jeremiah at Adelina. Pareho nilang alam na hindi tao ang nagdudulot ng ingay. May paparating. Bulong ni Jeremiah. Dito ka lang. Lumabas siya ng kuweba. Iniwan si Adelina sa loob. Nang makita niya ang pinagmulan ng ingay, tumambad sa kanya ang isang grupo ng nilalang na puro anino. Mas marami at mas malalaki kaysa sa nilabanan niya kagabi. Ang dami nila. Bulong niya sa sarili. Pero sa kabila ng takot, hinarap niya ang mga ito. Wala kayong lugar dito. Bumalik kayo kung saan kayo galing. Sumugod ang mga nilalang at nagsimula ulit ang laban. Sa loob ng kuweba, naririnig ni Adelina ang ingay mula sa labas. Ang hampas ng hangin, ang pagsabog ng enerhiya at ang sigaw ng mga nilalang. Alam niyang nasa peligro si Jeremiah, pero hindi niya alam kung paano siya makakatulong. Sa kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang maliit na ukit sa gilid ng kuweba. May nakasulat na salitang tila kumikislap sa liwanag ng araw. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Adelina ang kakaibang enerhiya na tila nagtutulak sa kanya na basahin ito. Liwanag ang susi. Bulong niya. Sa sandaling sinabi niya ito ng malakas, nagliwanag ang buong kuweba. Napahinto si Jeremiah at ang mga nilalang sa labas. Sa gitna ng labanan, biglang lumabas mula sa kuweba si Adelina. Napapalibutan ng liwanag na tila galing sa langit. Nanlaki ang mga mata ni Jeremiah. Adelina, anong ginawa mo? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, ito ang kailangan kong gawin. Sa harap ng liwanag na bumalot kay Adelina, umatras ang mga nilalang.
Napansin ni Jeremiah na parang natatakot sila sa enerhiya na dala ng babae. At sa wakas, naglaho ang mga anino, parang abo na hinipan ng hangin. Napaluhod si Adelina sa pagod. Lumapit si Jeremiah at inalalayan siya. Anong nangyari? Saan galing yung liwanag na yun? Hindi ko alam. Pero parang may boses na nagsabi sa akin kung anong gagawin. Napaisip si Jeremiah. Kung totoo ang nakita niya, mukhang si Adelina nga ang susi sa pagbabalik ng liwanag sa baryo. Pero ang tanong, handa ba siya sa mas malaking gulong darating? Tahimik na bumalik sina Jeremiah at Adelina sa baryo matapos ang laban. Sa kabila ng pagod at gulo sa kanilang isipan, pareho nilang alam na hindi pa tapos ang lahat. Para kay Jeremiah, malinaw na may malalim na koneksyon si Adelina sa kanilang kalaban. Para kay Adelina, alam niyang may kailangan siyang tuklasin tungkol sa sarili niya, kahit gaano pa ito kahirap. Adelina, sigurado ka bang wala kang naaalala tungkol sa salamin o sa liwanag na yon? Tanong ni Jeremiah habang naglalakad sila pabalik sa kanyang kubo sa gilid ng baryo. Wala talaga. Parang may nag-guide lang sa akin pero hindi ko alam kung ano o sino. Ikaw, anong iniisip mo? Ano sa tingin mo yung nangyari kanina? Hindi ako sigurado. Pero isang bagay ang malinaw. May kapangyarihang nasa loob mo na hindi mo alam. At ang kapangyarihang yon ang posibleng makasira o makabuo ng balanse ng mundo natin. Balanse ng mundo? Jeremiah, hindi pa rin ako makapaniwala na may ganitong klaseng gulo sa likod ng simpleng baryo. Tapos biglang, ako pa yung kasama sa lahat ng to? Tumingin si Jeremiah sa kanya. Wala kang choice, Adelina. Kapalaran mo to. Sinabi mo rin naman noong una, naniniwala ka sa mga misteryosong bagay. At kung totoo ngang ikaw ang susi, kailangan nating malaman kung paano mo magagamit ang liwanag mo bago pa tayo maunahan ng maitim na tikbalang. Kinabukasan, dinala ni Jeremiah si Adelina sa bahay ni Lola Sean, sa pinakamay edad sa baryo. Kilala si Lola Sean bilang isang albularyo, ngunit higit pa rito, isa rin siyang tagapangalaga ng mga lihim tungkol sa mga nilalang ng kalikasan. Tahimik ang bahay ng matanda, puno ng mga lumang kagamitan at halaman na tila may sariling buhay. Jeremiah, anak, anong ginagawa mo dito at sino itong kasama mo? Tanong ni Lola Sean habang inaalok sila ng upuan. Lola, kailangan po namin ng tulong niyo. May nangyaring kakaiba kay Adelina at posibleng siya ang susi para pigilan ang maitim na tikbalang. Paliwanag ni Jeremiah. Tapatingin si Lola Sean kay Adelina. Parang may binabasa siya sa mga mata nito. May kakaibang enerhiya ka nga, iha. Pero alam mo bang delikado ito? Kapag hindi mo natutunang kontrolin ang liwanag mo, baka ikaw mismo ang maging dahilan o maging daan para bumalik ang maitim na tikbalang. Hindi makapagsalita si Adelina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang napakabigat ng sitwasyong pinasok niya. Pinapikit ni Lola Sean si Adelina at pinahawak siya sa isang maliit na peraso ng kristal na tila kumikislap sa liwanag ng araw. Isipin mo ang nangyari sa kuweba. Yung pakiramdam ng liwanag na lumabas mula sa loob mo. Subukang tawaging ulit ang liwanag na iyon. Sumunod si Adelina. Habang nakapikit, naalala niya ang eksena sa kuweba. Ang mga ukit, ang salitang binasa niya, at ang kakaibang enerhiyang biglang bumalot sa kanya. Ramdam niya ulit ang init mula sa loob ng katawan niya. Biglang nagliwanag ang kristal sa kanyang kamay. Nagbigay ng liwanag na napuno ng buong kwarto. Napangiti si Lola Sean. Ang lakas ng liwanag mo, iha. Hindi ito basta-basta. Pero tandaan mo, kung hindi mo ito matututunang kontrolin, pwede kang masaktan o makasakit ng iba. Paglabas nila ng bahay ni Lola Sean, isang grupo ng mga residente ang naghihintay sa labas.
Sila ang ilan sa mga taong nakakita kay Adelina noong gabing nagliwanag siya. Jeremiah, sino ba talaga siya? Tanong ng isang lalaki. Bakit parang ganong klaseng liwanag na parang milagro? Milagro? Paano kung sumpayan? Baka siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo sa baryo natin. Naramdaman ni Adelina ang bigat ng mga tingin sa kanya. Pilit siyang piniliwanag ni Jeremiah. Wala siyang kasalanan. Nandito siya para tulungan tayong lahat. Paano kami makakasigurado? Tanong ng isa pang lalaki. Simula nung dumating siya, mas dumami ang mga kwento ng multo at kakaibang nilalang sa baryo. Kung ganito ang tingin niyo sa akin, aalis na lang ako. Sabi ni Adelina, halatang nasasaktan. Hindi ka pwedeng umalis, sagot ni Jeremiah. Kung aalis ka, mas madali silang maaabot ng maitim na tikbalang. Matapos ang komprontasyon, bumalik sila sa kubo ni Jeremiah. Napansin ni Adelina na nagiging mas magulo ang sitwasyon. Jeremiah, paano kung tama sila? Paano kung ako ang dahilan ng lahat ng to? Hindi ikaw ang dahilan. Ikaw ang solusyon. Pero kailangan nating magmadali. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang maitim na tikbalang. At kung hindi natin siya mapipigilan, hindi lang baryo ang masasakripisyo, maging ang buong bansa. Napabuntong hininga sa Adelina. Okay, so anong kailangan kong gawin? Tumingin si Jeremiah sa kanya. Kailangan mong matutunang kontrolin ang liwanag mo. At kailangan nating hanapin ang susunod na palatandaan bago tayo maunahan ng maitim na tikbalang. Sa kabila ng takot at pagdududa, naramdaman ni Adelina na ito na ang tamang gawin. Magsisimula ang bagong kabanata ng kanilang misyon. Isang laban, hindi lang para sa baryo, kundi para sa kaligtasan ng lahat. Lumipas ang ilang araw ng pagsasanay ni Adelina kasama si Jeremiah, natutunan niyang kontrolin ang kanyang liwanag. Isang kapangyarihang hindi lang panlaban kundi simbolo rin ng koneksyon niya sa nakaraan. Sa bawat tagumpay nila sa pagsasanay, lalong lumalapit ang maitim na tikbalang. Ramdam nilang paparating na ang huling laban. Sa isang gabi na napuno ng mga malamig na hangin at madilim na ulap, dumating ang maitim na tikbalang. Nagpakita ito sa gitna ng lumang simbahan kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar ay napalibutan ng mga alagad nitong anino. Handang sirain ang anumang hahadlang. Naroon sina Jeremiah at Adelina, handang harapin ang pinakamalaking pagsubok. Tila mas handa si Adelina ngayon. Ngunit hindi maitatangging, naroon pa rin ang kaba. Sigurado ka mang kaya mo na to? Tanong ni Jeremiah habang nakahawak sa kanyang balikat. Tumango si Adelina. Kaya ko, basta ikaw ang kasama ko. Pumasok sila sa simbahan at sa gitna nito, nakita nila ang maitim na tikbalang. Ang presensya nito ay parang pabigat sa dibdib. Tumawa ang nilalang. Tila nangungutya. Ang babae ng liwanag, sabi nito habang tumingin kay Adelina. At ikaw naman, Jeremiah, ang taksil na tagapangalaga. Ano kaya ang magagawa ninyong dalawa laban sa akin? Mas marami kaysa sa iniisip mo, sagot ni Jeremiah. Tumayo siyang matatag sa tabi ni Adelina. Ang katawan niyang kabayo ay umaalab sa enerhiya. Nagsimula ang laban. Habang nilalabanan ni Jeremiah ang mga alagad ng maitim na tikbalang, si Adelina naman ay tumutok sa paglaban sa mismong nilalang. Ginamit niya ang liwanag mula sa loob niya. Ngunit tila hindi iyon sapat. Natawa ang maitim na tikbalang. Hindi mo ako kayang talunin ng mag-isa, sabi nito. Ngunit sa oras na iyon, biglang inabot ni Jeremiah ang kamay ni Adelina. Hindi ka nag-iisa. Ang liwanag mo at ang lakas ko, magkasama nating kayang tapusin to. Nagkaisa ang kanilang mga enerhiya. Ang kalahating katawan ni Jeremiah ay kumislap sa liwanag ni Adelina. Lumikha ng isang lakas
na hindi kayang tapatan ng maitim na tikbalang. Sa huling hampas ng kanilang pinagsamang kapangyarihan, naglaho ang maitim na tikbalang, kasabay ng mga aninong alagad nito. Tahimik ang simbahan matapos ang laban. Parang nawala ang bigat sa paligid at nagising ang baryo mula sa madilim nitong bangungot. Napaupo si Adelina, halatang pagod, habang si Jeremiah ay tahimik na nakangiti sa tabi niya. Tapos na rin, sabi ni Adelina, napapabuntong hininga. Tapos na nga, sagot ni Jeremiah. Tumingin siya kay Adelina. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamalasakit. At lahat ng to dahil sa lakas mo. Hindi ko magagawa to kung wala ka, sagot ni Adelina. Jeremiah, salamat. Ngumiti si Jeremiah. Salamat din, Adelina. Hindi lang dahil tinulungan mo akong tapusin ang laban na to, kundi dahil binigyan mo ako ng bagong dahilan para mabuhay. Lumipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang normal na buhay sa baryo. Ang mga tao na dati ay takot at puno ng pagdududa kay Adelina, ngayon ay tinitingala siya bilang isang bayani. Ngunit higit sa lahat, nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ni na Jeremiah at Adelina. Sa gitna ng kagubatan, kung saan unang nagkita ang dalawa, nakatayo si Jeremiah habang tinitignan ang paglubog ng araw. Dumating si Adelina, dala ang isang basket ng pagkain. Ngumiti siya at naupo sa tabi ni Jeremiah. Ano na ngayon ang plano mo, Ginoong tagapangalaga? Biro ni Adelina. Ngumiti si Jeremiah. Siguro, itutuloy ko na ang pagiging tagapangalaga ng bundok. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako mag-isa. Tumingin si Adelina sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng saya. Hindi mo na kailangan maging mag-isa. Magkahawak kamay silang dalawa. Sabay na tinitignan ang liwanag ng araw na tila nagbibigay daan para sa isang bagong simula. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, natagpuan nila ang liwanag hindi lang sa kanilang kapaligiran, kundi pati sa puso ng isa't isa. At sa baryo ng Buntog, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Si Jeremiah, ang tagapangalaga ng bundok, at si Adelina, ang babaeng may liwanag, ay patuloy na naging gabay para sa kalikasan at sa mga tao. Sa kanilang pagmamahalan, napatunayan nilang sa kabila ng dilim, laging may liwanag na handang gumabay. Basta magkasama. Kamusta po kayo? Taos-puso po akong nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Have a nice day po sa inyong lahat.